Mapagpalang araw mga kataba. Yan, meron namang karugtong yung pag-grocery natin. Siyempre, alam niyo naman, baka makatulog kayo, managinip kayo dahil sa sobrang tagal ng pag-grocery. Alam niyo ba mga kataba, yung pag-grocery ni Mama Taba, talagang inaabot ng siyam-siyam. Kasi alam niyo naman, tingin tayo ng tingin kung ano yung pwede nating bilhin. Kaya yung anak ko minsan naiinip kulang na lang umuwi. Hindi lang nagsasalita Kaya nga sabi ko, pag nainip kayo, wala kayong kakainin. Di ba mga kataba? Ganyan yung ginagawa natin sa pag-grocery. Kumukuha tayo ng ketchup, oyster sauce, yan. Yung mga likod naman dyan, toyo, suka, patis. O, yung mga yan, may bagoong pa nga dyan, mga kataba. Ang kinukuha ko naman dyan, yung mga malalaking sachet. Yung merong mga parang pre, mga kataba. Yung mga may grams na pwede tayo makatipid. Kasi sinasaling ko rin yan dun sa malaking bote namin. Or yung mga pinangaanuhan namin ng mga lalagyan, mga kataba, para mas madaling gamitin. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba pag bumibili tayo ng mga toyo, suka. At marami pang pwedeng bilhin na condiments. Kasi nga sabi ko, yung pamimili kasi kailangan na lahat na uunahin yung mga dapat na gamitin. Tapos tulad ng pansit canton, pag binili na mo yung anak mo na, dalawa lang ang kukunin niya, 3, 4. Di ba mga kataba, hindi ka maiinis? Tapos magugulat ka na lang sa cashier na ang laki ng babayaran mo. Yun pala, mas marami yung kinuha. Kumukuha din kasi kami ng beef noodles, chicken noodles, yung mga pwede nilang almusalin, or minsan naman sa or minsan naman kasi sa gabi mga kataba, pag wala na kaming masyadong nailuluto. Nilalagyan ko lang yan ng gulay. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Kaya minsan nasasalisihan ako ng anak ko Ang daming kinukuha. Naku naman nak, ba't ang dami mong kinuha? Tapos tumatawa na lang yung anak ko. Kasi wala na akong magagawa, nandun na sa cashier, pwede ko pa bang isoli? Pero minsan mga kataba, ang ginagawa ko, isoli mo! Diba mga kataba? Ganon kasi tayo, baka mas mahirap na yung wala kang pambayad, diba? Okay na yung lang, tamang pagbabudget lang. Tapos ikot nga kami ng ikot kung ano yung mga pwedeng kunin dyan Kumukuha rin kami minsan ng mga pangpansit, pang sopas, yung mga ganon mga kataba, na minsan inuulam pa nga namin yung mga yun yung mga pinagkukuha namin na ginogrocery ni Mama Taba, halos yan mga kataba, pinanguulam din. Ganon din naman sa pagbili ng tasty. Yan, yung tasty naman, yung mga bread, minsan nakaka-timing tayo ng mga magagandang discounted na bread. Tapos kumuha kasi ako dyan ng new bake. Sabi nung anak ko, marunong na yung anak ko mga kataba, nakakatuwa din. Kasi kumuha ko ng new bake kasi kapatid yan ng Gardenia. Wow, yan na naman ang ating advertise. Sabi niya, ma, ito may free Di ba? Marami nang nakukuhang style yung anak ko. May free siyang piyaya, yung Pinoy Tasty. O sige nga, tingnan ko nga, parehas lang ng price. Di ba? Nalalaman na nila yung value ng pagkain, yung pagbabudget. Kasi minsan, lagi kong kasama yung bunso ko sa pamimili. Nakakakuha na siya ng mga style kay Mama Taba. Kumukuha din kasi kami ng mayonnaise, ng konting palaman, yung maliliit lang mga kataba. Yung mayonnaise kasi hindi pwedeng mawala. Kasi marami tayo minsan ginagawa na pang dressing, ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Minsan nagre-request pa yung anak ko, makuha ka naman ng palaman. Ganyan, minsan naman gumagawa ako ng palaman. Pero pag tinatamad si Mama Taba, bumibili naman kahit papano. Tapos binadgetan ko rin yung konting chichirya. O kumuha ka lang yung tig 6 pesos Huwag mong kukuha dyan ng mga kung ano-ano. Tapos dati kasi ang mga kinukuha naming chichirya mga kataba, yung mga tulad ng Nova, Bicat, yung mga ganon. Tapos ngayon naman alam nyo naman na kailangan natin mag-budget. Ang ginagawa ko naman dyan, bibili lang ko yung anak ko. O kumuha ka ng 50 pesos na ganito. O kumuha ka ng ganyan. Tapos tinitignan naman niya kung ano yung aabutin. Tapos papakita naman niya sa akin. Kasi sasabihin ko niyan, sa susunod, pag marami kang kinuha, hindi na kita pakukuhanin. Ako na lang yung kukuha. Kasi nga, dampot ng dampot. Alam nyo naman yung mga bata nag-i-enjoy. Piling nila maraming pera si Mama Taba. Pero ang ano ko naman kasi, binibigyan ko rin sila ng pagkakataon na kumain ng konting junk foods, kumain ng konting chocolate. Diba mga kataba, wag nating i-crave yung sarili natin sa mga konting pagkain lang naman na pwede naman tayong bumili kahit papano. Yun yung binabanggit ko, yung piatos, yung bikat. Dati ganyan ang kinukuha nila. Maliliit nga lang Dati nga malalaki pa mga kataba yung kinukuha nila. Pero hindi na pwede ngayon. Unahin natin yung mga pangunahing pangangailangan. Huli namin ginogrocery yan mga kataba. Kasi bibigyan ko ng go signal yung anak ko bago kumuha niya mga ganyan na junk foods. Tinapay na lang.
Di ba mga kataba? Kaya nga sabi ko, pag minsan pagbigyan din natin yung mga anak natin sa mga ganyang pagkain, lalo na hindi naman madalas naming binibili yan. Yung sapat lang naman yung pinapakuha ko sa kanila mga kataba. Ayan, nakauwi na kami. Pinapaayos ko na sa mga anak ko yung mga konting pinamili. Pero ang inaano niya dyan, tinitignan, pinapaano ko na sa kanya na, ayusin nyo na anak konti-konti habang may ginagawa ko. Tapos namimili na siya dyan. Mga pinamili namin mga kataba. Diba nakita nyo naman, kokonti lang. Pero ang importante, meron nang ikukonsume yung pamilya sa mga kakailanganin sa mga susunod na araw. Hindi naman kailangang maraming-marami. Ang importante, meron pa rin. Kasi ganyan tayo mga kataba. Medyo marirelieve ka na meron nang gagamitin sa mga susunod na araw. Lalo na yung mga kailangan gamitin sa bahay tulad ng mga sabon-sabon na yan. Kailangan yan. At yung mga ginagamit na pangluto, ganun yung ginagawa natin sa pamimili. Hindi naman ako nagsasawa na magsabi ng pagbabudget. Tulad yan, pagod na si Mama Taba. Kailangan na rin magpahinga. Gusto ko na magpahinga ng pagluluto mga kataba. May mga araw kasing ganun na kailangan pagpahingahin natin yung sandok, yung kawali natin. Hindi lang yun basta, pati yung katawang lupa natin sa pagluluto araw-araw. Hindi lang naman yung pagluluto yung ginagawa natin mga kataba, ang dami rin. Kaya nga ang ano natin, bumibili pa rin tayo ng mga lutong ulam na hindi na tayo nanghihinayang. Kasi parang ano mo na yan sa sarili mo na parang reward mo na rin sa sarili mo bilang nanay na sa ilang araw na pagkuratsa mga kataba na kailangan din natin magpahinga.